Sa isang malaki at kilalang mall kung saan naroon ang klinik ni Mariz, abala siya sa pag-aasikaso nito mag-isa dahil kakaresign lang ng kanyang assistant. Wala rin ang kanyang driver dahil inutusan niya itong bumili ng kailangan niya sa klinika kaya't nagmamadali siyang naglakad para habulin ang isang appointment. Nagliliwanag ang sikat ng araw sa parking lot ng isang malaking mall sa Makati nang lumabas si Mariz. Abalang-abala siya sa paghahanap ng susi sa kanyang bag habang papalapit sa kanyang slick na puting sedan. Sa edad na 35, taglay pa rin ni Mariz ang alindog ng isang binibini. Isa siyang matagumpay na dentista. Siya at ang kanyang asawang engineer na si Ben-Hur ay naninirahan sa isang malaking bahay sa isa sa mga exclusive na residential village sa Makati. Mayaman, matagumpay at masayang mag-asawa, pero may isang malaking blanko sa kanilang buhay, ang pagkakaroon ng anak. Habang ina-unlock niya ang pinto ng kotse, isang anino ang biglang sumulpot sa kanyang likuran. Bago pa man siya makakilos, naramdaman na niya ang biglaang paghila sa kanyang bag. Mabilis itong tumakbo, na tila sanay na sa ganoong uri ng gawain. "Magnanakaw!" Sigaw ni Mariz habang nagmamadali siyang humabol. Ngunit sa tulin ng mandurukot, parang imposible niya na itong maabutan. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, may isang pares ng sapatos na humarang sa daan ng magnanakaw. Natumba ito at kumalat ang laman ng bag niya sa semento. Hindi nagtagal ay dumating ang mga security guard at agad na dinakip ang mandurukot. Ipinagtataka ni Mariz ang pangyayaring iyon na nakita niya sa isang pelikula lang. Lumapit siya sa taong pumigil sa magnanakaw. Laking gulat niya nang makita ang isang dalagita na may mahabang buhok, mapuputing balat at malaanghel na mukha. "Okay ka lang ba, ma'am?" tanong nito. "Salamat." Sambit ni Mariz na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin. Nang sila ay makarating sa security office, laking gulat ni Mariz nang makita na ang magnanakaw ay hindi isang binata, kundi isang dalagang teenager na tila kaedaran ng pumigil sa kanya. "Bakit mo ginawa yon?" "Gutom na po ako, ma'am," sagot nito habang umiiyak. "Kaka-apply ko lang po sa trabaho sa isang coffee shop malapit dito. Pero hindi ako natanggap." Ipinakilala naman ng guard ang dalagang tumulong kay Mariz. "Siya po si Abby, ma'am. Nag-apply rin po siya sa coffee shop pero hindi rin natanggap." Doon nalaman ni Mariz na galing pa sa Isabela si Abby at nakarating sa Maynila upang makipagsapalaran. Hindi naman niya ito magawang tanungin dahil sa dami ng tao. "Ma'am, ako po pala si Abby. 17 years old. Galing pa po ako sa probinsya." Ako naman si Mariz. Maraming salamat sa ginawa mo." Inalok at isinama ni Mariz si Abby sa kanyang bahay. Laking gulat ni Mariz sa kanyang sarili kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit may isang tinig sa kanyang loob ang nagsasabi na gawin niya iyon. Habang nasa loob ng kotse, hindi makapaniwala si Abby sa laki at ganda ng sasakyan. "Hindi ka ba takot na sumama sa akin?" "Hindi po. Alam ko po na mabuti kayong tao at saka wala naman po akong mapupuntahang iba." Nang makarating sila sa bahay ni Mariz, laking gulat ni Abby sa laki at ganda ng bahay. May malaking swimming pool sa likod. "Wow, ma'am! Ang ganda po ng bahay niyo. Parang nasa pelikula." Pinakilala ni Mariz si Abby sa kanilang mga kasambahay na sina Esther at Ninita. "Siya si Abby. Pansamantala siyang titira dito," sabi niya sa mga kasambahay. "Nako, ma'am! Ang ganda naman po ng bagong alaga niyo," sabi ni Ninita. "Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Kami na po ang bahala sa kanya," sabi naman ni Esther. Nagulat pa si Mariz sa kanyang sarili.
Hindi niya namalayan na sinabi niyang titira si Abby sa kanila. Parang isang iglap lang ang lahat ng nangyari. Magaan ang loob niya sa dalaga na parang anak na niya. Inilibot niya si Abby sa buong bahay at pinakita ang magiging kwarto nito. Dito ka na muna tumira hanggat wala ka pang trabaho, ani Mariz. Dumating si Ben-Hur, ang asawa ni Mariz, kinagabihan. Darling, bakit ang aga mo ata ngayon? Tanong niya habang humahalik sa pisngi ni Ben-Hur. Oo, darling. May meeting pa ako bukas sa Alabang, kaya maaga akong umuwi. Ipinakilala ni Mariz si Abby kay Ben-Hur. Ben-Hur, siya si Abby. Siya yung tumulong sa akin kanina sa parking lot. Tinitigan ni Ben-Hur si Abby mula ulo hanggang paa. Kitang-kita ang ganda at kaseksihan ni Abby sa simpleng t-shirt at maong shorts na suot nito. Hello. Sabi ni Ben-Hur na tumangulang at dumiretso sa kanilang kwarto. Habang naghahapunan, napansin ni Ben-Hur ang kakaibang presensya ni Abby. Sino ba talaga yung batang yan, darling? Siya si Abby, ang 17 anyos na tumulong sa akin kanina. Galing siyang Isabela. Titira muna siya rito. Ano? Titira siya rito? Bakit? Wala siyang matutuluyan. At saka, meron akong utang na loob sa kanya. Gusto ko siyang tulungan. Pero Mariz, hindi mo siya kilala. Ben-Hur, parang anak ko na siya. Gusto ko siyang pag-aralin. Tutulungan ko siyang makapagtapos ng pag-aaral. Teka lang, Mariz. Pinag-iisipan mo ba yung sinasabi mo? Oo, Ben-Hur. Gusto kong mag-aral siya. Gusto kong tulungan siya sa pangarap niya. Matapos nilang kumain, muli silang nag-usap sa loob ng kanilang kwarto. Ben-Hur, please. Bigyan natin si Abby ng pagkakataon. Mariz, alam mo naman na ayaw ko sa mga ganyan. Ben-Hur, please. Parang anak ko na siya. Wala pa tayong anak, kaya yung pagmamahal na sana ay sa anak ko, ibibigay ko na lang sa kanya. Sige na nga lang. Sige na, darling. Pero, wag mo kaming pabayaan sa pag-aasikaso sa kanya. May sarili tayong buhay. Mayroon tayong responsibilidad. Opo, Ben-Hur. Maraming salamat. Ani Mariz na tuwang-tuwa. Gusto ko maging nanay-nanayan niya at alam ko na magiging masaya ako sa kanya. Sana nga, Mariz. Sana. Maging maayos ang lahat. Niyakap ni Mariz si Ben-Hur ng mahigpit. Alam ko magiging masaya tayo sa kanya. Pangako. Sa kabilang banda, hindi makatulog si Abby sa sobrang tuwa. Hindi niya inaasahan na sa isang gabi lang ay magbabago ang kanyang buhay. Salamat sa Diyos. Salamat sa kabutihan ng puso ni Ma'am Mariz. Magiging masaya ako sa kanila. Nagising si Mariz kinabukasan na may bagong pag-asa sa kanyang puso. Ito ay ang pagkakaroon ng isang anak-anakan, si Abby. Sa wakas, meron na siyang dahilan upang gumising ng maaga, mag-asikaso at maging masaya. Ang blanko sa kanyang buhay ay napunan na, o ang akala niyang napunan na. Hindi niya alam na nagsisimula pa lang ang tunay na kwento. Kinabukasan, isang maaliwalas na umaga ang sumalubong kina Mariz at Abby. Hindi na muna pumasok si Mariz sa kanyang dental clinic. Sa halip, sinabi niya kay Abby, "Halika anak, mag-shopping tayo." Parang isang tunay na ina na pinagmamalaki ang kanyang anak. Inilibot ni Mariz si Abby sa isang high-end na department store. Namili sila ng sadamakmak na damit mula sa mga simpleng jeans at t-shirt hanggang sa mga eleganteng damit. Bumili rin sila ng mga bag, sapatos at iba pang accessories. Nag-alala pa si Abby sa presyo ng mga gamit, pero sinabi ni Mariz, "Huwag ka mag-alala, ang gusto ko lang naman maging masaya ka." Sa loob ng isang iglap, tila nabulag si Mariz sa kanyang pangarap na magkaroon ng sariling anak. Si Abby na ang nagpuno sa malaking puwang na yon.
Sa tanghalian, habang kumakain sila sa isang mamahaling restaurant, sinabi ni Maris kay Abby ang kanyang plano. Sa susunod na school year, mag-aaral ka na sa isang magandang universidad dito sa Maynila. Hindi na kailangan pang mag-alala sa tuition o kung sa ano paman. Habang hinihintay natin yan, gusto ko na magtrabaho ka muna sa klinik ko. Magiging assistant ka ng isang dentista. Laking tuwa ni Abby sa narinig. Hindi siya makapaniwala na binigyan siya ng pagkakataon na magbago ang buhay. Lumipas ang mga araw at linggo, naging maayos naman ang lahat. Sa klinik, naging matulungin at masipag si Abby. Mabilis siyang natuto sa mga trabaho. Sa bahay naman, naging mas malapit siya kina Maris at Ben-Hur. Ngunit habang tumatagal, may kakaibang pagbabago sa kilos ni Ben-Hur. Madalas niyang mapansin si Abby. Minsan, habang nag-aalok si Abby ng kape, napapatitig si Ben-Hur sa maganda nitong hita. Ang mga pormadong braso at balakang ni Abby, sa kabila ng pagiging 17 anyos pa lamang, ay nakakainit ng dugo ni Ben-Hur. Sa tuwing nakikita niya si Abby, naaalala niya ang kanyang kabataan. Naaalala niya ang kanyang unang pag-ibig. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang mali ang kanyang nararamdaman. Ang pagnanasa niya kay Abby ay isang kasalanan. Kaya sa bawat pagtingin niya rito, mas lalo niyang pinipigilan ang sarili. Ang pagnanasa ay binubuhos na lamang niya kay Maris. Naging mas sweet siya, mas maasikaso at mas maalaga. Ang lahat ng ito ay para lamang mapagtakpan ang totoo niyang nararamdaman para kay Abby. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Maris sa kanilang kwarto, nag-usap sila tungkol kay Abby. Darling, tila nagiging mas malapit na kayo ni Abby ah. Oo, darling. Maganda siya, matalino, at masipag. Masaya ako na mayroon tayong anak-anakan. Sa kabila ng sinabi niya, alam niya sa puso niya na hindi lang anak-anakan ang turing niya kay Abby. Habang tumatagal, lalong lumalala ang pagnanasa niya kay Abby. Ang bawat kilos at ngiti nito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan. Minsan, habang nag-exercise siya sa sala, dumating si Abby na may dalang tuwalya. Tito, tuwalya po para sa pawis niyo. Salamat, Abby. Nang hawakan ni Abby ang kanyang balikat, naramdaman ni Ben-Hur ang kuryente. Bigla siyang napahinto sa pag-exercise. Okay ka lang po ba? Oo, okay lang ako. Medyo pagod lang. Sabi ni Ben-Hur na nagpapanggap na pagod. Sa kabila ng lahat, hindi nagbabago ang pagmamahal ni Ben-Hur kay Maris. Alam niyang mali ang kanyang nararamdaman, kaya mas lalo niyang pinapakita ang pagmamahal niya sa asawa niya. Sa bawat gabi, mas lalo siyang nagiging maalaga at sweet kay Maris. Pinaparamdam niya rito na siya lang ang mahal niya. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang pakiramdam si Maris. Parang may nagbago sa kanilang relasyon. Hindi niya alam kung ano, pero alam niya na may nagbago. Sa tuwing nag-uusap sila ni Ben-Hur, mayroong kakaibang lamig sa kanilang pag-uusap. Minsan, habang nasa hapagkainan sila, napansin niyang napapatingin si Ben-Hur kay Abby. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero alam niya na mayroong mali. Isang araw habang nasa klinik sila, sinabi ni Maris kay Abby, Abby anak, sa tingin mo, nagbabago ba si Tito Ben-Hur mo? Hindi po naman tita, pareho pa rin po siya. Sagot ni Abby na may kakaibang tingin. Okay. Akala ko lang siguro na may nagbago sa tito mo. Hindi niya alam na ang pakiramdam niya ay tama. May pagbabago. Ang kilos ni Ben-Hur ay nagiging pagnanasa. Ang relasyon nila ay nagiging komplikado. At si Abby, ang batang inaalagaan niya, ay siyang dahilan ng lahat ng ito.
Sa kabilang banda, si Abby ay unti-unting nakakaramdam na rin ng kakaibang trato mula kay Ben-Hur. Minsan habang nag-aalok siya ng kape kay Ben-Hur, napapansin niya ang malagkit na tingin nito. Minsan habang nasa sala sila, napapansin niya ang pag-exercise na Ben-Hur ay pagpapakitang motibo lamang upang akitin si Abby. Tito, gusto mo ba ng kape? Sige, salamat Abby. Ang ganda mo. Bulong ni Ben-Hur na hindi naman narinig ni Abby. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang sabihin kay Maris pero ayaw niyang masira ang kanilang pamilya. Ayaw niyang maging dahilan ng paghihiwalay nila. Kaya sa bawat araw, mas lalo siyang nagiging malihim. Sa bawat kilos, sa bawat salita, mas lalo siyang nag-iingat. Ayaw niyang maging dahilan ng pagkawasak. Sa loob ng ilang buwan, naging mas tahimik ang bahay. Hindi na sila nag-uusap. Ang dating masayang pagsasama ay nabalutan ng lihim at pagnanasa. Ang dating masayang mag-asawa ay napununan ng pag-aalinlangan. At si Abby, ang batang dating inalagaan nila, ay siyang naging dahilan ng lahat ng mabulgar ang isang lihim. Dahil sa espesyal na pagtingin ni Maris kay Abby, tila lumaki ang ulo ng dalaga. Ang dating mahinhin at masunuring dalagitang si Abby ay nag-iba. Naging mainitin ang kanyang ulo at ang mga kasambahay na sina Esther at Ninita ang madalas na biktima ng kanyang biglang pagbabago. Isang hapon, habang naglilinis si Esther sa sala, hindi sinasadyang nabasag niya ang paboritong florera ni Maris. Biglang dumating si Abby. At imbes na unawain ang kasambahay, pinagalitan, minura, at minaliit nito si Esther. Ano ba yan? Ang tanga mo! Hindi ka ba marunong mag-ingat? Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Galit na sigaw ni Abby. Nakatulala si Esther, hindi makapaniwala sa narinig mula sa dalagang tinuring niyang parang anak ni Maris. Kapag nagsabi ka kay Maris, aalisin kita rito. Huwag na huwag mo akong isusumbong. Sa isa pang pagkakataon, habang naguhugas si Ninita ng mga plato, nadulas sa kamay nito ang isang baso at nabasag. Mabilis namang dumating si Abby. At sa sobrang galit, sinabunutan niya si Ninita. Ang bobo mo! Hindi ka ba marunong mag-ingat, ha? Huwag ka magsusumbong, kundi malilintikan ka sa akin. Dahil sa takot, nanahimik na lamang ang mga kasambahay. Gabi-gabi, tuwing matutulog na ang mag-asawa, pinag-uusapan nina Esther at Ninita ang mga pinagdaanan nila kay Abby. Ang sama-sama ng ugali ni Abby. Akala mo kung sino. Ay, kung alam lang ng amo natin ang ginagawa niya, malalagot siya kay ma'am. Sagot naman ni Ninita. Isang gabi, bumaba si Maris sa kusina upang uminom ng tubig. Nakita niya ang mga kasambahay na nagbubulungan sa may hapagkainan. Hindi na niya kinumpronta pa ang mga kasambahay. Narinig niya ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang magalit kay Abby, pero hindi niya magawa at ayaw niyang basta nalang maniwala sa kanyang narinig. Parang anak niya na ito na para bang takot siyang masaktan si Abby. Kinabukasan, kinausap ni Maris si Abby tungkol sa narinig niya mula sa mga kasambahay. Abby anak, totoo bang narinig ko sa mga kasambahay? Nagagalit ka raw sa kanila? Nagulat si Abby sa narinig, ngunit mabilis na dumepensa. Tita, hindi po yan totoo. Si Esther po yung may kasalanan. Siya po yung nakabasag ng florera. Pinagalitan ko po siya, pero hindi ko po siya sinaktan. Si Ninita naman po, siya po yung nakabasag ng baso. Pinagalitan ko rin siya, pero hindi ko po sinaktan. Pero narinig ko sa mga kasambahay na sinabunutan mo raw si Ninita. Hindi po yan totoo, Tita Maris. Narinig ko po na pinagbubulungan nila ako, na ayaw nila sa akin. Baka po pinagbubulungan nila ako para mapalayo ako sa'yo.
Naiiyak na sabi ni Abby. Dahil sa pagiging matalino ni Abby, nabaligtad niya ang sitwasyon. Siya na ngayon ang biktima at ang mga kasambahay ang naging kontrabida. Naniwala naman si Maris sa sinabi nito. Niyakap niya si Abby at sinabing, "Anak, huwag kang mag-alala. Mag-uusap kami ng mga kasambahay." Hindi na niya pinalaki pa ang problema. Hindi na niya kinompronta pa ang mga kasambahay. Sa loob ng ilang linggo, lalong lumala ang sitwasyon. Sa bawat araw, mas lalong nagiging masama ang ugali ni Abby. Naging mainitin ang ulo at ang mga kasambahay ang madalas na biktima. Minsan, habang nag-aayos ng damit si Ninita, sinadya ni Abby na iwanan ang isang maruming damit sa kama. Nang makita ito ni Maris, tinanong niya si Ninita. "Ninita, bakit may maruming damit sa kama?" "Ay, hindi ko po alam, ma'am." "Maging maingat ka, Ninita. Huwag mong iwanan ang mga maruming damit sa kama." Sa loob ng ilang buwan, lalong lumala ang sitwasyon. Sa bawat araw, mas lalong nagiging masama ang ugali ni Abby. Ang dating masayang pamilya ay naging pamilyang puno ng paghihinala. Sa kabilang banda, si Ben-Hur ay patuloy na nagpapanggap na walang alam sa nangyayari. Pero sa loob ng kanyang puso, alam niya ang lahat. Nakikita niya ang pagbabago kay Abby, pero ayaw niyang makialam. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Maris sa kanilang kwarto, Darling, parang may nagbabago naman kay Maris. "Bakit mo naman nasabi yan?" Parang nagiging mas mainitin na yung ulo niya. Huwag ka mag-alala, Ben-Hur. Normal lang yun. Nagbabago ang mga bata. Hindi naniniwala si Ben-Hur sa sinabi ni Maris. Alam niya na merong mali, pero ayaw niyang makialam. Kaya sa bawat araw, mas lalo siyang nagiging tahimik. Minsan, habang nag-aayos si Abby ng mga gamit sa kwarto, nakita niya ang isang diary ni Maris. Nabasa niya ang mga sinulat nito tungkol sa kanya. "Mahal na mahal ko si Abby. Parang tunay na anak ko. Siyang dahilan kung bakit masaya ako." Sabi niya sa diary. Nang mabasa niya ito, nakaramdam siya ng guilt. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang magbago pero ayaw niyang maging mahina. Kaya sa bawat araw, mas lalo siyang nagiging palaban. Ang dating mahinhin at masunuring si Abby ay naging isang matapang at mapang-akit. Naging mailap si Maris sa mga kasambahay at lagi nang pinagtatanggol si Abby. Ang mga pag-aalinlangan sa isip ni Maris ay biglang nawala, lalo na nang makita niya kung gaano ka-close si Abby kay Ben-Hur. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas, meron na siyang dahilan upang maging masaya. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng anak ay tila natupad na. Isang gabi, dumalo si Maris sa bridal shower ng kanyang matalik na kaibigan. Naiwan si Ben-Hur at Abby sa malaking bahay. Napansin ng lalaki si Abby na nakaupo sa gilid ng swimming pool, nakasuot ng short at t-shirt at abala sa pagbabasa ng libro. Kitang-kita ang perpektong kurba ng katawan nito, lalo na ang maganda nitong hita. Parang isang anghel na bumaba sa lupa. Nilapitan niya si Abby. Bakit hindi ka pa natutulog? Nagulat si Abby pero mabilis siyang ngumiti. Hindi pa po kasi ako inaantok, tito. Nagbabasa lang po ako ng libro. Sagot ni Abby na tila isang babaeng nagpapakyut sa isang binata. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Tungkol saan po? Tungkol sa nangyayari sa pagitan niyo ng mga kasambahay. Tito, ako po yung biktima. Sila po yung masama. Naiiyak na sabi ni Abby. Huwag ka mag-alala. Naniniwala ako sa'yo. Sabi ni Ben-Hur habang hinahaplos ang ulo ng dalagita.
Ang simpleng paghaplos na yon ay nagpainit sa katawan ni Abby. Alam ng dalaga na may gusto sa kanya sa Ben-Hur, kaya mas lalo pa siyang nagpapa-victim. Dito, salamat po ah. Ang sarap po sa pakiramdam na may nagmamahal sa akin. Ang mga salitang iyon ay mas lalong nagpainit sa katawan ni Ben-Hur. Ang pagnanasa ng lalaki kay Abby ay lalong umapoy. Abby, alam mo ba kung anong pakiramdam ng espesyal na pagmamahal? Nagulat ang dalaga sa tanong nito, pero mabilis siyang ngumiti. Tito, hindi ko po alam. Wala pa po kasi akong naging boyfriend. Ang espesyal na pagmamahal ay parang isang apoy. Kapag nasunog ka na, hindi ka na makakalabas. Pero tito, hindi po ako natatakot. Gusto ko pong masunog. Sabi niya na may kakaibang tingin. Ang mga salitang iyon ay mas lalong nagpainit sa katawan ni Ben-Hur. Abby, alam mo ba na may gusto ako sa'yo? Nagulat ang dalaga sa narinig at hinawakan ang kamay ng lalaki. Alam ko po, tito. Sagot naman ni Abby habang hinahaplos niya ang kamay ni Ben-Hur. Tito, alam mo bang berhen pa ako? Ang mga salitang iyon ay mas lalong nagpabilis ng tibok sa dibdib ni Ben-Hur. Ang pagnanasan niya kay Abby ay lalong lumala, pero sa kabila ng lahat, nagpigil pa rin sa Ben-Hur. Abby, anak ka ni Maris. Hindi ko to magagawa. Tito, hindi ako anak ni Mariz. Inampun niya lang ako. At saka hindi po kami magkadugo, no? Kahit na anong mangyari, wala akong pakialam sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Gusto po kita. Hindi na nakapagpigil pa si Ben-Hur. Niyakap niya si Abby at hinalikan niya ito. Ang halik na iyon ay nagpainit sa katawan ng dalaga. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan na Ben-Hur. Lumipas ang mga araw, naging mas malapit lalo sina Ben-Hur at Abby. Mas madalas silang magkasama, mas madalas silang mag-usap. Napansin naman ito nila Esther at Ninita. Nakita mo na ba yung tingin ni Sir Ben-Hur kay Abby? Parang may kakaiba. Oo nga, parang may lihim. Pero wag na natin tong pansinin. Baka tayo na naman ang maging kontrabida. Oo nga, mas mabuti pa na huwag na lang tayong makialam. Sagot ni Esther. Walang kaalam-alam si Mariz na may namamagitan na pala kina Ben-Hur at Abby. Ang mga halik at yakap ng gabing iyon ay mas nagdulot pa kay Ben-Hur ng mas matinding pagnanasa sa dalaga. Hindi lang siya makahanap ng tiyempo upang magawa na niya ang pinaka-inaasam-asam para maangkin si Abby. Samantala, mas lalong inaakit ng dalaga si Ben-Hur sa pamamagitan ng mga tingin at ngiti nito. Habang si Mariz naman ay tila panakipbutas na lamang sa pagnanasa ni Ben-Hur kay Abby. Nagmistulang parausan na lang ni Ben-Hur ang asawa. Taliwas naman ito kay Mariz dahil mas naging agresibo pa si Ben-Hur sa bawat pagniniig nila. Pero ang totoo, si Abby ang nasa isip at puso ni Ben-Hur. Darling, bakit kaya hindi pa tayo makabuo, no? Siguro kailangan nating magpatingin sa doktor. Naku, huwag na nating aksayin pa ang oras dyan. Hayaan mo't magkakaanak din tayo. Well, sa tingin ko tama ka. Ngayon pa ba na napaka-hyper mo? Parang naninibago na nga ako eh. Darling, parang gusto ko pa. Sige na, please. Pwedeng isa pa. Wika niya habang nakayakap sa asawa. Niyakap din ni Ben-Hur ang asawa at pumikit. Muli niyang inisip si Abby, ang alindog ng dalaga na nasa 18 anyos na. Sa muli ay ginamit niya ang katawan ni Mariz upang maparausan sa pagnanasang nararamdaman niya kay Abby. Ang kwento ni Mariz, Ben-Hur at Abby ay patuloy na gumugulong sa isang madilim na landas.
Habang abala si Maris sa kanyang trabaho, si Abby nagpapatuloy naman ang sikretong relasyon ni na Abby at Ben-Hur. Minsan isang hapon, kinailangan ni Ben-Hur na puntahan ang kanyang asawa sa klinik upang papirmahan ang kontrata sa bibilhin nilang property. Ngunit hindi niya inaasahan na si Abby lamang ang naroon. Nasaan si Maris? Tanong ni Ben-Hur na may pag-aalala sa kanyang boses. Nasa home service po siya, tito. Tumingin sa paligid sa Ben-Hur. Walang ibang tao sa klinik. Siya at si Abby lamang. Ang kakaibang tingin ni Abby ay alam na Ben-Hur ang ibig nitong ipahiwatig na lalong nagpainit sa dugo ni Ben-Hur. Nakasuot si Abby ng isang maiksing uniforme na nagpapakita ng magandang hugis ng kanyang katawan. Hindi na nakapagbigil pa ang lalaki. Ang pagnanasa niya kay Abby ay lalong lumala. Ang dating pagiging tito niya ay tuluyan ng naglaho. Sa isang iglap, naganap ang tuluyang pagtataksil ni Ben-Hur sa kanyang asawa. Sa mismong klinik ni Maris, nakamit ni Ben-Hur ang pagkasariwa ni Abby. Matapos ang pangyayari, nangako si Ben-Hur kay Abby. Huwag kang mag-alala, Abby. Ako nang bahala sa'yo. Lahat ay bibigay ko sa'yo. Talaga, tito? Pangako, ililihim ko po ito. Napakasaya ko po, pero tito, medyo masakit po ang nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala. Sa umpisa lang yan. Sa mga susunod pa na gagawin natin yan, wala nang kirot. Tuwang-tuwa naman si Abby sa mga sinabi ni Ben-Hur. Naisip niya na ito na ang sagot sa kanyang kahirapan sa buhay. Ang pagkakaroon ng isang mayamang sugar daddy na handang ibigay ang lahat sa kanya ay isang malaking pangarap na natupad. Lumipas pa ang mga buwan at patuloy na naglalaro ng apoy sina Ben-Hur at Abby. Sa tuwing wala si Maris, nagkikita sila sa iba't ibang lugar. Nagkikita sila sa mga hotel, sa mga restaurant at sa mga parking lot. Ang lahat ng ito ay hindi alam ni Maris. Bagkus, tuwang-tuwa pa siya sa kanyang ampon dahil sa tingin ni Maris, pinagsasabay ni Abby ang pag-aaral at ang pagtulong nito sa klinik. Isang araw, kinausap niya si Abby. Anak, ang galing mo ah. Ipinagmamalaki kita. Pinapakita mo sa akin na hindi ako nagkamali sa'yo. Tita, salamat po. Ang sarap po sa pakiramdam na may nagmamahal sa akin. Huwag kang mag-alala, anak. Mahal na mahal kita. Gusto ko na maging masaya ka. Dahil sa'yo, nagiging masaya ako. Niyakap niya si Maris ng mahigpit. Alam mo ba, anak, na dati, ang lungkot-lungkot ko. Wala kasi akong anak eh. Pero nung dumating ka, nagbago ang lahat. Ikaw ang naging dahilan kung bakit ako masaya. Nakaramdam pa nga ng awa si Maris sa kanyang ampon, kaya binigyan pa niya ito ng malaking halaga ng pera at pinag-shopping pa. Oh, bumili ka ng gusto mo na kahit na ano. Mas lalong natuwa naman si Abby. Ang lahat ng gusto niya ay napapasa kamay niya na. Hindi niya na kailangan pang magtrabaho ng husto. Hindi niya kailangang mag-alala sa pera. Ang lahat ng kailangan niya ay binibigay sa kanya ni Ben-Hur. At si Maris naman ay handang ibigay din ang lahat sa kanya. Ang hindi alam ni Maris ay isang nakakalasong ahas ang inaalagaan niya. Ang kanyang asawa na mahal niya at ang kanyang ampon na tinuring niyang anak ay may ginagawang kahalayan sa likod niya. Ang pamilyang minahal niya, ang pamilyang inakala niyang magiging masaya, ay unti-unting inaanay ng pagtataksil. Isang gabi habang nasa bahay sila, napansin ni Maris ang kakaibang kilos na Ben-Hur. Mas madalas siyang gumagamit ng cellphone, mas madalas siyang tumatawag. Sa tuwing tinatanong siya ni Maris, sinasabi niya na meron siyang meeting. Pero alam ni Maris na merong mali. Sa kabilang banda, napansin naman ni Esther at Nita ang kakaibang kilos na Ben-Hur at Abby.
Mas madalas silang magkasama. Mas madalas silang nag-uusap. Ninita, may kakaiba sa kilos ni Sir Ben-Hur at ni Abby. Oo nga, parang may lihim sila pero wag na lang tayong makialam. Hayaan nating si ma'am na lang ang magkakita sa ginagawa nila. Oo nga, mas mabuti pa na huwag na lang tayo makialam. Hindi alam ni Mariz na sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang hukay na kanilang kinasasadlakan. Ang masayang pamilya ay unti-unting ginigiba ng anay ng pagtataksil at mga lihim at kasinungalingan. Sa tuwing nakikita niya si Abby, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Hindi niya alam na ang kanyang ampon ay magiging sanhi ng kanyang pagdurusa. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila sa malaking mesa, biglang napatayo si Abby. Walang sabi-sabi, tumakbo ito patungo sa lababo at nagsuka. Labis na nag-alala si Mariz. Agad siyang tumayo at sinundan ang dalaga. Anak, anong nangyayari sa'yo? Masama ba pakiramdam mo? Hindi po, tita. Okay lang po ako. Baka nalamigan lang po ako. Sagot niya na tila nagmamadali. Ngunit hindi ito sapat para patahimikin ang pagdududa ni Mariz. Nagbalak pa siyang isugod ito sa ospital. Ngunit mariing tumanggi ang dalaga. Huwag na po, tita. Huwag na. Kaya ko na po ito. Sabi niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Sa likod ng mga pangyayari, may lihim ng pagdududa ang mga kasambahay na sina Esther at Ninita. Ninita, sa tingin mo ba buntis ba si Abby? Hindi ko alam, Esther, pero meron akong nararamdaman na posibleng buntis nga yung traitor na yon. Huwag na lang tayong makialam. Baka iniisip ni Ma'am Mariz na sinisiraan natin si Abby sa kanya. Samantala, si Ben-Hur na nakaupo lang sa tabi ni Mariz ay kunwari namang nag-aalala. Abby, okay ka lang ba talaga? Baka gusto mong magpahinga na muna. Ngunit sa kanyang puso, alam niya ang totoo. Alam niya na ang pagsusuka ni Abby ay hindi dahil sa nalamigan ang sikmura niya, kundi dahil sa bunga ng pagtataksil. Hindi na muna pumasok si Abby sa klinik. Kinagabihan, habang nasa kwarto si Ben-Hur, inutusan niya si Abby na kunin ang kanyang laptop sa kanyang kotse. Nang makarating si Abby, palihim na binigay ni Ben-Hur ang isang pregnancy test kit. Gawin mo yan, bukas ng umaga. At huwag mong sasabihin kay Mariz. Tumango si Abby at kinuha ang kit. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Dali-dali niyang ginawa ang pregnancy test at sa loob ng ilang minuto, nalaman niya ang resulta. 2 linya ang mabilis na gumuhit. Buntis siya. Ang dating maligaya at walang muwang na si Abby, ngayon ay isang babae na may malaking hinaharap na responsibilidad. Nag-usap sila ni Ben-Hur sa kusina. Buntis ako, Ben-Hur. Sabi niya na may halong takot at pag-asa. Huwag ka mag-alala, Abby. Ako nang bahala sa'yo. Sagot ni Ben-Hur habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ito na, ang pagkakataon natin. Sa kabilang banda, si Mariz ay masaya pa rin. Hindi niya alam na habang nasa bahay sila, ang kanyang ampon at asawa ay may lihim na kasunduan. Ang kanyang pag-ibig at pagmamahal kay Abby ay nagiging bulag na pag-ibig. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng anak ay tila natupad na nga, ngunit sa isang madilim na paraan. Ang kanyang masayang pamilya ay unti-unting nasisira. Sa kabila ng lahat, patuloy namang naglalaro ng apoy sina Ben-Hur at Abby. Ang kanilang pagtataksil ay nagaganap sa likod ng kaalaman ni Mariz na siyang bulag sa katotohanan dahil sa pagmamahal niya sa dalawa. Ang bawat gabi ay puno ng mga lihim na tawag at ang bawat pagkakataon na wala si Mariz
ay nagiging sandali ng kanilang pagtatagpo. Sa loob ng ilang linggo, tila may kakaibang pagbabago sa kilos ni Abby. Hindi na siya kasing sigla katulad ng dati at madalas ay may malalim na iniisip. Napansin ito ni Maris, ngunit inakala niya na dahil lamang ito sa pagod sa pag-aaral at sa pagtatrabaho sa klinik. Pero isang araw, habang nag-aalmusal sila, biglang nagpaalam si Abby. "Tita, uuwi muna ako sa Isabela. Namimiss ko na po kasi yung pamilya ko." Nagulat si Maris sa kanyang narinig. "Anak, panahon pa ng pag-aaral ngayon, di ba? Hindi ka ba mag-aalala sa mga klase mo?" "Okay lang po ako, tita. Matatapos ko naman po ang mga modules ko habang nasa Isabela ako." Nagpumilit si Abby at dahil dito naramdaman ni Maris ang lungkot. Inakala niya na hindi sapat ang pagmamahal na binibigay niya kay Abby. Naisip niya na sa kabila ng lahat ng ginagawa niya para sa dalaga, mas mahal pa rin ni Abby ang kanyang tunay na pamilya. Wala nang nagawa pa si Maris kundi ang pumayag. Sa pag-alis nito, nagkaroon ng malaking puwang sa puso ni Maris. Makalipas ang 2 araw, habang nagdadrive si Maris sa Maynila, aksidente siyang napadaan sa isang condominium building. Laking gulat niya nang makita si Abby na bumaba sa isang taxi at pumasok sa nasabing building. "Bakit nandito si Abby? Akala ko ba nasa Isabela siya?" Dahil sa pagtataka, lihim niyang sinundan ang dalaga. Nagpark siya sa kalsada at mabilis na bumaba sa kanyang kotse. Pumasok siya sa condominium at sumunod sa elevator na sinakyan ni Abby. Sa ika-4 na palapag, huminto ang elevator. Doon din bumaba si Abby. Sinundan niya si Abby ng palihim. Sa isang pinto, huminto si Abby at kumatok. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at lumabas si Ben-Hur. Halos ikabagsak ni Maris sa kanyang kinatatayuan. Sinalubong pa ng yakap at halik sa labi ni Ben-Hur si Abby. Ang eksenang iyon ay tila binagsakan siya ng mundo na nagpasikip sa kanyang puso. Pumasok sa kwarto ang dalawa at nanatili namang nakatayo si Maris. Nanginig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Ang pag-ibig na binigay niya sa dalawa ay tuluyang napalitan ng galit. Ang kanyang pamilyang inakala niyang magiging masaya ay unti-unti na palang nasusunod ng pagkakasala. Sa loob ng ilang minuto, nanatili si Maris sa kanyang kinatatayuan. Wala siyang magawa, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang magalit, sumigaw at magwala, pero hindi niya magawa. Ang kanyang isip ay tila nawawala. Naglakad siya palayo sa pinto. Bumaba siya sa elevator at sa bawat hakbang, naramdaman niya ang sakit. Ang pamilyang minahal niya, ang pamilyang pinangarap niya, ay tuluyan ng nawasak. Ang kanyang pagmamahal sa dalawa ay naging isang malaking pagkakamali. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya kay Ben-Hur. Paano niya haharapin ang lalaking minahal niya ng buong puso? Paano niya haharapin ang dalagang tinuring niyang anak? Ang lahat ng ito ay nagbigay ng malaking sakit sa puso niya. Ang dating masaya at masiglang si Maris ay naging isang babaeng puno ng paghihinagpis at sakit. Nanginig man ang buong katawan ni Maris, hindi siya tuluyang nawalan ng ulirat. Tahimik siyang bumaba sa building at nagmaneho pa uwi. Hindi niya alam kung paanong magsisimulang muli. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay naglaho sa isang iglap. Ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, at ang kanyang pangarap na magkaroon ng anak ay tuluyan ng nasira. Sa sumunod na mga araw, hindi niya magawang harapin si Ben-Hur. Palagi siyang nag-iisip ng paraan kung paano niya ito kakausapin. Ngunit sa bawat sandali, ang sakit ay lalong lumalala. Sa halip na harapin ang katotohanan, pinili na lang niyang manatiling tahimik at mapagmatsyag.
Araw-araw palihim niyang sinusundan si Benhur. Sa bawat pag-alis niya sa opisina, sinusundan niya ito hanggang sa kondominium. Kinumpirman niya na sa asawa niya ang unit na tinirahan ni Abby. Nakita niya ang pagtataksil ng kanyang asawa sa bawat araw. Sa bawat pagpasok ni Benhur sa pinto, may dalang kung ano-ano, tila sibat na tumatarak sa kanyang puso. Ang bawat halik, bawat yakap, at bawat ngiti ay nagdulot ng matinding galit sa kanya. Isang araw, naglakas loob na si Mariz. Nagmaneho siya patungo sa kondominium at umakyat sa ika-4 na palapag. Kumatok siya sa pinto. Nang buksan niya ang pinto, laking gulat nito. Nakita ni Abby ang luha sa mata ni Mariz at alam niya na ang lahat ay nabunyag na. Tita, huwag mo akong tawaging tita. Nasaan si Benhur? Wala po siya rito. Huwag mo akong lokohin. Alam ko na lahat. Nakita ko kayong dalawa. Hindi na nakaimik pa si Abby. Ang kanyang pagpapanggap ay tuluyan ng naglaho. Sa isang iglap, inamin ni Abby ang lahat. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng panloloko ay tuluyan ng nabunyag. Bakit? Bakit mo ginawa sa akin to? Tinuring kitang anak. Binigay ko sa'yo lahat. Ano pa ba ang kulang, ha? Wala po kayong pagkukulang, tita. Pero mahal ko po si Benhur. Siya po ang gusto ko. Siya po ang mahal ko. Ang mga salitang iyon ay mas lalong nagpakulo sa dugo ni Mariz. Ang kanyang muka halos nag-aapoy sa galit. Hindi mo siya mahal. Ginagamit mo lang siya. Ginagamit mo lang kami. Tita, mas mahal ko po si Benhur kaysa sa inyo. At sa tingin ko, mas mahal po ako ni Benhur kaysa sa inyo. Kung hindi, bakit po niya ako binahay? Nagkaroon ng mahabang sagutan ang dalawa. Tila aso't pusa. Nag-away sila ng malala. Sa huli, nauwi sakitan ang kanilang pag-uusap. Naitulak ni Mariz si Abby ng malakas at bumagsak ito sa sahig. Tumama ang ulo ng dalaga at agad itong nawalan ng malay. Nanginginig ang buong katawan ni Mariz, ngunit iniwan niya ang dalagang nakahandusay. Habang mag-isa na lang si Abby sa sahig, sumakit ng gusto ang kanyang tiyan. Ang sakit ay mas lalong tumindi at umagos ang dugo ng pagtataksil. Naramdaman niya ang dugong umaagos sa kanyang hita. Agad siyang tumawag kay Benhur. Benhur, tulungan mo ako! Nasa kondo ako! Dinudugo ako! Please, bilisan mo! Ayoko mawala ang baby natin! Mabilis na dumating sa Benhur. Abby, ano nangyari? Nakita niya ang dugo sa may sahig. Sino ang gumawa nito sa'yo? Si Mariz! Sinugod niya ako tinulak sa may sahig. Agad na dinala ni Benhur si Abby sa ospital. Sa ER, sinabi ng doktor na si Abby ay nakunan. Huli na ang lahat. Wala na ang bata. Ang dating masaya at masiglang si Abby ay naging isang babaeng puno ng sakit at paghihinagpis. Ang pangarap niyang magkaroon ng pamilya ay tuluyan ng naglaho. Sa kabilang banda, si Mariz ay nasa kanyang bahay, nag-iisa. Ang kanyang puso ay puno ng galit at paghihiganti. Ang kanyang pamilya na inakala niyang magiging masaya ay tuluyan ng nawasak. Hindi pa man tuluyang nakaka-recover si Mariz sa matinding sakit na dulot ng kataksilan ni Benhur ay nagpakita na ito sa kanya. Matapos dalhin si Abby sa ospital at ilipat sa isang safe house, dumiretso si Benhur sa kanilang bahay. Nakita ni Mariz ang kanyang asawa at sa loob ng ilang minuto ay walang makapagsalita sa kanilang dalawa. Sinalubong ni Mariz ng isang malutong na sampal na tumama sa pisngi ng asawa. Yan ang nararapat sa'yo! Bakit mo ginawa sa akin to, ha? Minahal kita! Binigay ko ang lahat sa'yo! Mariz, please. Makinig ka muna. Ano pa bang pakikinggan ko sa mga kasinungalingan mo, ha? Na nagpakaasawa ka sa babae mo?
Nakasama mo ang ampun nating ahas? Oo, Maris. Mahal ko si Abby. Handa akong samahan siya habang buhay. Hindi ko na kaya ang pamumuhay natin. Hindi na ako masaya. Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking espadang tumarak sa puso ni Maris. Lumayas ka! Lumayas ka sa pamamahay ko! Umalis ka na habang hindi pa ako tumatawag ng pulis. Hindi na babagay dito ang anay na sumisira sa pamamahay ko! Sigaw ni Maris habang tinutulak niya si Ben-Hur. Sa labis na galit at sakit, iniwan ni Ben-Hur si Maris. Sa loob ng ilang linggo, ang kanyang bahay ay puno ng malungkot na mga alaala. Samantala, nang humarap sina Ben-Hur at Abby sa pamilya nito sa Isabela, nagalit ang mga magulang. Anak, anong ginawa mong kahihiyan? Bakit ka ba nakipagrelasyon sa lalaking may asawa na? Hindi ka ba nahihiya? Nay, nagmamahalan po kami. At hiwalay na sila ng asawa niya. Hiwalay? Nang dahil sa'yo? Kahit na ano pang sabihin mo, kabit ka pa rin. Hindi ako nag-aalaga ng isang ahas sa pamamahay na ito. Mahirap lang tayo, pero hindi kita pinalaki ng ganyan, Abby. Gayunpaman, nagpaliwanag si Ben-Hur sa mga magulang ni Abby. Sinabi niyang hiwalay na sila ni Maris at handa siyang panagutan ang lahat. Dahil sa kagustuhan ni Ben-Hur na manatili sa piling ni Abby, bumalik sila sa Maynila at nagpakasal sa huwes. Lumipas ang panahon at unti-unting nakalimutan ni Maris ang sakit. Nagpatuloy siya sa kanyang buhay. Sa isang conference, nakilala niya si Eman, isang doktor na may parehong hilig sa medisina. Agad na nakapagpalagayan ng loob ang dalawa. Naging magkaibigan sila at sa paglipas ng panahon, ang kanilang pagkakaibigan ay lumalim at naging espesyal ang bawat isa. Si Eman, isang doktor na may mabuting puso. Pinunan niya ang malaking puwang sa puso ni Maris. Ang kanyang pag-ibig ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Maris. Sa wakas, nahanap niya ang tunay na pagmamahal. Samantala, ang pagsasama ni Ben-Hur at Abby ay inabot ng kamalasan at karma. Natanggal si Ben-Hur sa trabaho dahil sa katiwalian. Ang dating masayang pagsasama ay naging bangungot na puno ng galit at paghihinala. Nag-umpisa ang kwento ng paghihirap ni Ben-Hur at Abby. Ang dating marangyang buhay na nakasanayan ni Ben-Hur ay naglaho kasabay ng kanyang trabaho. Napilitan silang lumipat sa isang simpleng apartment, malayo sa dating malaking bahay na tinitirahan nila ni Maris. Sa gitna ng kanilang paghihirap, madalas na maalala ni Ben-Hur ang kanyang buhay kasama si Maris. Ang dating tahimik at maaliwalas na pamumuhay, ang mga masarap na hapunan at ang pagmamahal na binigay sa kanya ni Maris. Nalaman din niya na may bago ng kinakasama ang dati niyang asawa, isang doktor na nagngangalang Eman, at masayang-masaya sila sa bago nilang bahay. Nakaramdam ng matinding selos at inggit si Ben-Hur. Alam niyang sa mata ng batas, kasal pa rin sila ni Maris. Ang pag-ibig niya para dito ay nagbalik, kasabay ng pagnanais na muling bumalik sa kanyang dating buhay. Isang gabi, habang nagtatalo sila ni Abby, hindi na nakapagpigil pa si Ben-Hur. Abby, pagod ako. Pagod na ako sa sitwasyon natin. Bakit? Ano bang problema? Hindi ka na ba masaya sa akin? Abby, hindi na ako masaya. Pagod na ako sa pag-aaway natin. Pagod na ako sa lahat ng kaibangang to. Bakit? Ano bang gusto mong mangyari? Gusto mo ba na maghiwalay na tayo? Oo, Abby. Masakit man na gawin to pero wala na akong maibibigay na magandang buhay sa'yo. Babalik na ako kay Maris. Mahal ko pa rin siya. Para namang sumabog sa galit si Abby. Anong sinasabi mo? Babalik ka kay Maris? Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin? Pagkatapos ng lahat ng pinangako mo?
Hindi ka na mahal ni Maris. May bago na siyang kinakasama. Iniwan ka na niya. Hindi yan totoo. Kahit na anong mangyari, mahal pa rin ako ni Maris. At sa batas, kami pa rin ang mag-asawa. Talaga? Gusto mo bang malaman ang katotohanan? Hindi ka na mahal ni Maris. At kung mahal ka pa niya, bakit kanya pinagpalit sa iba? Ginawa ko ang lahat para sa'yo, Abby. Alam ko na kahit mali, ipinaglaban kita. Pero tama ng kahibangan nating dalawa. Sigaw ni Ben-Hur. Hindi mo na ako mahal. Ginamit mo lang ako. Hudas ka, Ben-Hur. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, Abby. Tapusin na natin to. Ano pa bang gusto mo? Ang gusto ko? Ang gusto ko yung pagmamahal mo. Ang gusto ko yung pagiging tapat mo sa akin. Pero ano? Babalik ka sa ex mo? Alam mo ba kung anong tawag sa'yo? Ha, Ben-Hur? Makapal ang mukha. Mas mahal ko si Maris kaysa sa'yo. At handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Kung mahal mo siya, bakit mo siya niloko? Bakit mo siya sinaktan? Bakit mo siya pinaglaruan? Ang totoo niyan, hindi ka naman marunong magmahal. Ang totoo, sarili mo lang mahal mo. Hindi na nakapagpigil pa si Ben-Hur. Abby, tama na. Pagod na ako. Maghiwalay na tayo. Kung ihiwalayan mo ako, sisirain ko ang buhay mo. Sisirain ko ang pamilya mo. Sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapahuli. Kinagabihan, habang masayang naghahapunan sina Maris at Eman, sa kanilang bagong bahay, biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Binuksan ni Eman ang pinto at laking gulat nila nang makita si Ben-Hur. Lasing at magulo ang itsura. Maris! Maris! Lumabas ka! Sigaw ni Ben-Hur. Mabilis na hinarang ni Eman ang lalaki. Ben-Hur, umalis ka rito. Bago pa kita ipadampot sa mga polis. Sino ka para pagsabihan ako, ha? Sigaw ni Ben-Hur na may galit sa kanyang boses. Asawa ko si Maris. Asawa ko siya. Nagumpisa na ang mainit na pagtatalo. Hindi na nakapagpigil si Ben-Hur at sinuntok niya si Eman. Gumanti naman si Eman kaya nagkagulo sila. Ano bang ginagawa mo, Ben-Hur? Umalis ka na! Ngunit hindi nagpaawat si Ben-Hur. Sa halip, kinuha niya ang kanyang baril. Maris, babalik na ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Ben-Hur, ibaba mo ang baril. Hindi na kita mahal. Lumayas ka na. Hindi na nakapagpigil si Ben-Hur. Dahil sa matinding galit, pumutok ang baril at natamaan si Eman sa balikat. Agad na tumawag ng pulis si Maris at agad namang tumakas sa Ben-Hur. Dumating din ang ambulansya at agad dinala sa ospital si Eman. Pinaghahanap na ngayon si Ben-Hur ng mga kapulisan. Samantala, nagtatago ito sa apartment nila ni Abby. Takot at nanginginig. Nakita siya ni Abby at laking gulat niya sa nangyari. Ben-Hur, anong nangyari sa'yo? Si Maris ang may kasalanan. Hinahanap ako ng mga pulis. Niyaya na Ben-Hur si Abby na umalis. Mabilis silang lumayas na animoy mga daga na umiiwas sa pusa. Sa loob ng ilang linggo, lalo silang naghirap. Walang matirahan at wala silang makain. Ang dating marangyang buhay ay naging isang bangungot. Hindi na nakatiis pa si Abby. Ben-Hur, hindi ko na kaya. Pagod na ako. Pagod na ako sa pamumuhay natin. Abby, kaunting dis na lang. Makakahanap din tayo ng solusyon. Wala nang solusyon. Wala na. Ayoko na, Ben-Hur. At sa huli, iniwan ni Abby si Ben-Hur at sumuko sa mga pulis. Alam ko po kung nasaan si Ben-Hur. Pero huwag niyo po ako ibibigay sa kanya. Nang malaman ni Ben-Hur ang ginawa ni Abby, agad siyang tumakas. Hindi na siya naghintay. Ang kanyang dating masayang buhay ay tuluyan nang naglaho. Wanted, limitado ang galaw at tinatugis na ng batas. Sa kabilang banda,
Nakalabas na si Eman sa ospital at patuloy na nagpapagaling. Ang insidente ay lalong nagpatibay sa kanilang relasyon. Ngayon, nagumpisa na sila ng panibagong buhay. Ang dating masaya at masiglang si Maris ay bumalik na. At si Ben-Hur naman, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ay tuluyan nang naging bahagi ng kanyang nakaraan. Isang araw, habang nasa isang restaurant sila, nagpaalam si Eman. Maris, pupunta ako sa Cebu para sa isang seminar. Baka matagalan ako. Biglang nag-alala si Maris. Ang takot na baka bumalik si Ben-Hur ay nakatatak na sa kanyang isip. Eman, huwag ka nalang pumunta. Baka may mangyari sa'yo. Maris, huwag ka mag-alala. Wanted na siya sa kapulisan. Hindi na siya magpapakita pa. Hindi alam ni Maris na ang kanyang pag-aalala ay magiging isang malaking katotohanan. Sa mismong gabing wala si Eman, dumating naman si Ben-Hur. Desperado na ito na tila nasisiraan na ng bait. Wala siyang ibang hangad kundi ang patayin si Eman at Maris. Matutulog na sana si Maris nang marinig niya na may pumipihit sa doorknob. Eman? Ikaw ba yan? Ngunit walang sumagot. Kaba ang pumukaw sa pagkatao ni Maris. Eman? Nariyan ka ba? Muli niyang tanong. Biglang kumalampag ang pinto. Si Ben-Hur, galit na galit at halos sirain ang pinto. Maris, buksan mo ang pinto. Alam kong nariyan ka. Lumabas kayo. Kundi, papatayin ko kayong dalawa. Sigaw ni Ben-Hur. Nasa ikalawang palapag ang kanyang kwarto. Doon siya dumaan sa terrace upang makalipat sa kabilang silid. Akmang nakapasok naman si Ben-Hur sa kwarto ni Maris. Nagsimula ang habulan hanggang sa ibaba ng bahay. Sumisigaw si Ben-Hur at hinahanap si Eman. Nasaan ang Eman na yan? Lumabas kayo. Sabay ko kayong papatayin, mga taksil. Ben-Hur, huwag mo akong saktan. Please, huwag mo akong saktan. Ngunit parang aso't pusa na naghabulan ang dalawa. Nakuha ni Maris ang susi at agad dumiretso sa kotse. Sa labas ng bahay, naroon nakaparada ang kotse na ginamit ni Ben-Hur. Maris, babalik na ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Mabilis ang pagpapatakbo ni Maris, ngunit nakita niya si Ben-Hur na sumusunod sa kanya. Nanginginig na ang buong katawan ni Maris sa takot. Ang kanyang puso ay tila kumakalabog na parang nakikipaghabulan kay kamatayan. Huwag kang lumapit! Huwag ka nang lumapit sa akin! Samantala, hindi alam na Ben-Hur na sumunod pala si Abby. Nakita ni Abby ang kotse ni Ben-Hur at ang kotse ni Maris. Sinubukan niyang harangin si Ben-Hur, pero huli na ang lahat. Sa gitna ng kalsada, habang hinahabol ni Ben-Hur si Maris, biglang sumulpot si Abby. Ben-Hur! Ben-Hur! Tama na! Sigaw ni Abby, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, nasagasaan ng lalaki, si Abby. Tumilapon ito ilang metro ang layo mula sa kotse ni Ben-Hur dahil sa lakas ng pagkakasalpok. Tumahimik ang buong paligid. Tanging ang tunog ng makina ng sakyan ni Ben-Hur ang naririnig. Sa loob ng ilang segundo, nanatiling nakatigil si Ben-Hur sa kanyang sakyan, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang galit at pagkasira ng ulo niya ay biglang napalitan ng matinding gulat at takot. Samantala, napatigil din si Maris sa unahan. Sa kanyang rearview mirror, nakita niya ang malaking kaganapan. Dahan-dahan siyang bumaba sa kanyang sakyan at pilit tinignan kung sino ang biktima. Nakita niya si Ben-Hur na lumabas ng sakyan, tumakbo papunta sa biktima at dali-dali itong niyakap. Abby! Abby! Gising! Sigaw niya habang umiiyak. Abby! Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Nang makalapit si Maris, tuluyan siyang kinilabutan. Si Abby, ang babaeng inalagaan niya, ay nakahandusay sa kalsada. Walang buhay. Ang kanyang paningin ay tuluyan ng nanlabo.
Benhur, anong ginawa mo? Sinabi ko na sa'yong umalis ka. Bakit ka pa bumalik? Maris, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na siya yung nasagasaan ko. Kasalanan mo to. Kasalanan mo ang lahat. Maris, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Maris, babalik na ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Tumigil ka na sa kalokohan mo, Benhur. Kung mahal mo ko, hindi mo ko lolokohin. Hindi mo ko sasaktan. Maris, hindi na. Wala na siya. Patawarin mo ako, Maris. Patawarin mo ako. Patawarin? Anong klaseng tao ka, Benhur? Mabulok ka sa kulungan. Maris, kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko kung bakit nangyari ito. Pero hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya. Binalak mo akong patayin. Hinabol mo ako. Tapos hindi sinasadya yon? Kasalanan mo to. Kasalanan mo ang lahat. At pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Hindi na nakaimik si Benhur. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagsisisi. Ang kanyang buhay ay tuluyan ng nasira. Ang dating masaya at masiglang si Benhur ay naging isang taong puno ng sakit at pagsisisi. Ang kanyang dating masayang buhay ay naging isang bangungot. Dumating ang ambulansya at mga pulis. Kinarga na ang bangkay ni Abby. Sa kabila ng nangyari, ay nakadama pa rin ng awa si Maris sa dalagang minsan niyang inalagaan at minahal. At si Benhur ay kinuha ng mga pulis na nakatulala. Mrs. Maaari ka ba naming maimbitahan sa presinto para tanungin tungkol sa pangyayaring ito? Sige po, sir. Susunod na lang po ako. Kaya mo po bang mag-drive? Don't worry, sir. Kaya ko. At sa presinto, isiniwalat niya ang lahat habang umiiyak. Magkahalong takot, galit at kilabot ang kanyang naramdaman. Hindi niya lubos maisip na darating sa kanyang buhay ang ganitong sitwasyon. Isa lang naman siyang taong nagmahal. Dahil sa patong-patong na kaso mula sa paglabag sa batas, attempted murder kay Eman hanggang sa kasong homicide dahil sa pagkamatay ni Abby, tuluyan nang nakulong si Benhur. Ang dating matagumpay na engineer ay naging isang bilanggo at ang kanyang marangyang buhay ay tuluyang naglaho. Labis ang pagdadalamhati ng mga magulang ni Abby. Mula sa Isabela, nagtungo sila sa Maynila para ipaglaban ang hustisya para sa kanilang anak. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang sugat sa kanilang puso. Para kay Mariz, ang pagkakakulong kay Benhur ay hindi nagdulot ng ginhawa. Ang sakit at trauma ay nanatili. Nais na niyang kalimutan ang lahat, ang panluloko ni Benhur, ang pagkamatay ni Abby, at ang bangungot na pinagdaanan niya. Makalipas ang halos 2 buwan sa kulungan, muling nanumbalik kay Benhur ang galit. Ang dating selos at inggit ay napalitan ng matinding depresyon. Animong nasisiraan na siya ng bait. Kung sino-sino na rin ang kinakalaban niya sa loob ng kulungan. Sa bawat araw, lalong lumalala ang kanyang sitwasyon. Hindi siya makatulog at madalas nakikipag-away siya sa mga kapwa niya preso. Isang gabi, habang natutulog si Benhur, isang grupo ng mga preso ang pumasok sa kanyang selda. Sa isang iglap, dinakpan ang kanyang mukha ng unan at saka siya sinaksak sa dibdib. Walang nakakaalam kung sino ang gumawa nito. Ang dating Benhur na puno ng galit at inggit ay tuluyan nang nawalan ng buhay. Nalaman na lang ni Mariz ang balita mula sa tawag ng pulis. Bilang paggalang sa pamilya ng dating asawa ay binisita niya sa huling pagkakataon si Benhur bago ito tuluyang inilibing. Napakabigat sa kanya na ipaliwanag ang lahat sa mga kamag-anak ng dating asawa, ang buong nangyari. Ngayon ay tuluyan ng nanahimik si Benhur.
Para sa panibagong buhay, lumipat sila ni Emma sa Cebu. Sa isang magandang bahay na may tanawin ng dagat, sinimulan nila ang kanilang bagong kabanata. Ang pag-iibig nila ay malaya at legal, malayo sa mga kasinungalingan at sakit na dinanas noon ni Maris. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe, nag-usap sila tungkol sa kanilang kinabukasan. Eman, panimula ni Maris habang nakatitig sa mga bituin. Salamat sa'yo. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ako makakaahon mula sa lahat ng sakit. Hinawakan ni Eman ang kamay niya. Maris, nandito ako para sa'yo. At lagi ako nandito. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Eman. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako napapasaya. Ang akala ko, hindi na ako magiging masaya pang muli. Maris, ang nakaraan ay tapos na. Hindi na tayo dapat pang mamuhay sa nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan at ang ating kinabukasan. Ngayon, magkasama na tayo. Pero, Eman, natatakot ako. Natatakot ako na baka mangyari ulit ang nakaraan. Natatakot ako na baka hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Maris, huwag ka malungkot. Mahal kita at handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Hindi ako tulad ng iba. Mahal kita, Maris. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kapayapaan sa puso ni Maris. Niyakap niya si Eman ng mahigpit. Salamat, Eman. Salamat sa lahat. Maris, nangangako ako sa'yo. Hinding-hindi kita iiwan. Hinding-hindi kita sasaktan. Hinding-hindi kita lolokohin. At ako naman, Eman, nangangako ako sa'yo. Ibibigay ko sa'yo ang lahat. Ang pagmamahal ko, ang tiwala ko, ang lahat. Wala nang lihim sa ating dalawa. Magiging tapat tayo sa bawat isa. Maris, gusto kong tanungin ka. Sabi ni Eman habang lumuhod. Gusto ko nang maging pamilya tayo. Gusto ko na maging asawa ka. Laking gulat ni Maris sa naging tanong nito. Lumuhod si Eman at naglabas ng singsing. Eman, totoo na ba to? Oo, Maris. Mahal na mahal kita. At gusto ko na maging pamilya tayo. Will you marry me? Yes, I do, Eman. Niyakap ni Eman si Maris. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang sumpaan. Isang beach wedding ang naganap makalipas ang ilang buwan. Labis ang naging saya ni Maris. May mga luha ngunit luha na ng galak. Sa wakas, natagpuan na nga ni Maris ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pamilya, at ang tunay na kaligayahan. Ang kanyang nakaraan ay naging isang bahagi ng kanyang paglalakbay, at ang kanyang kinabukasan ay puno ng pag-asa at pag-ibig. Biniyayaan sila ng isang malusog na baby girl at lubos ang kasiyahan ni Maris dahil sa wakas, binigay na sa kanya ang matagal na niyang pangarap, ang magkaanak mula sa kanyang sinapupunan. Pinangalanan nila itong Abigail. Makalipas ang 5 taon, Anak, Abby, magbihis ka na, dali. May surpresa kami sa'yo ng daddy mo. Bakit po, Mami? Saan po tayo pupunta? Basta anak, magbihis ka. Sigurado ako na magugustuhan mo ang pupuntahan natin. Lumipad ang pamilya sakay ng Philippine Airlines papuntang Hong Kong at bilang regalo nila sa anak dahil kaarawan ni Abby, ito ang regalo ng mag-asawa. Makalipas ang 2 oras at kalahati ng biyahe ay may nagsalitang stewardess ng eroplano. Ladies and gentlemen, we have arrived at Hong Kong International Airport. The time here is 9 in the morning. For your safety, please keep your seats upright and fasten your seatbelts until the plane is completely parked. Thank you for flying with us. Enjoy your stay and mabuhay! Wow, Mami! Ang ganda
ng Disneyland. Dati sa TV ko lang po ito nakikita. Pero ngayon, nandito na tayo. Hindi maipinta sa tuwa ang mukha ng napakaganda at inosenteng bata. Masaya ka ba, anak ko? Opo, ang saya ko po, Mami. Mahigpit na niyakap ni Abby ang kanyang mami at daddy. May ngiti sa mukha na tila ba isang anghel ang mukha ng kanilang mahal na anak. Thank you, Mami and Daddy, sa gift niyo po sa akin. Walang anuman, anak. Gusto ko? Ibigay sa'yo ang lahat ng gusto mo at gusto ko na maging masaya ka. Lumuluhang nakangiti habang yakap-yakap ang kanyang anak. Nagkatinginan ang mag-asawa at tumingala sa langit bilang pasasalamat sa Diyos sa napakalaking regalo matapos ang mabait na nakaraan. Wakas.